Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Finance Officer ng Pogo sa Bamban Tarlac, hawak na ng PAOK. Naaresto na ng mga otoridad ang umano'y Finance Officer ng isang Philippine offshore gaming operator sa Bamban Tarlac. Matapos ang ilang buwang pagtatago ay naaresto si Pan Mishu, na umano'y Finance Officer ng POPG Zunyuan Technology, habang ito ay kumakain sa isang restaurant sa lungsod ng Pasay. Pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kasama ang Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines, ay inaresto si Mishu. Si Pan na isa ring Chinese citizen ay maaring maharap sa kaso, na gaya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na human trafficking at money laundering. Sinabi naman ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz, na si Pan ay direktang nagtatrabaho sa ilalim ni Walter Wonglong ang co-accused ni Guo. Dagdag pa ni Cruz, na kanilang pinag-aaralan pa ang ibang mga kaso na maaaring isampa kay Pan, at sa ngayon, ay nasa kustodiya ng PAOK si Pan. Samantala, COMELEC, ibinasura ang petisyon na i-disqualify si Quiboloy. Ibinasura ng Commission on Election ang petisyon na humihiling na i-disqualify ang nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy, sa pagtakbo sa 2025 election. Ayon sa desisyon ng COMELEC First Division na hindi sila nakumbinsi ng petitioner, kung bakit maituturing na nuisance candidate si Quiboloy. Nakasaad sa petisyon na inihain ni Labor Leader Sonny Mitula na dahil sa material misrepresentation, kaya dapat i-disqualify si Quiboloy. Wala aniyang basehan ang nominasyon ni Quiboloy ng Workers and Peasant Part na pinirmahan umano ng isang Mark Tolentino, ang nomination of acceptance ng dating pastor. Hindi umano opisyal o miyembro ng WPP si Tolentino, kaya marapat na ito ay ibasura na. Dagdag pa ng COMELEC na ang pagsumite ng hindi otorisadong kona, ay hindi maaaring maging material misrepresentation. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 2 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.